Trio ng Sixers, palpak, ang lakas na ng New York Knicks at Stephen Curry naging greedy sa panglimang singsing. Grabe, ang bait ni Lindy Waters may sagot sa papuri ni Kerr. Pagkatapos ng 13 laro sa season, sa wakas ay naganap ang matagal ng inaasam na debut ng star trio ng Sixers na sina Joel Embiid, Tyrese Maxey at Paul George. Gayunpaman, sa halip na magpakitang gilas ng inaasahang eksplosibong synergy, ang naging performance ng trio ay medyo tahimik, parang isang pelikulang halimaw na pinasabik ng husto ngunit kulang sa aksyon. Parang isang pelikulang halimaw na nagpa-excite ng husto ngunit nagkulang sa aksyon. Gumamit si head coach Nick Nurse ng kakaibang rotation. Pinagpahinga ng sabay-sabay ang tatlong star sa pagtatapos ng unang quarter. Ang desisyong ito ay nag-iwan sa opensa sa kamay ng lineup na hirap sa spacing na umaasa kina Marcus McCain, Kelly Oubre Jr. at Andre Drummond. Ang kahina-hinalang estratehiyang ito ay nagtanggal ng isa sa pangunahing bentahe ng trio, ang pagkakaroon ng kahit isa sa kanila sa court sa lahat ng oras. Matapos ang isang team meeting na tila nagpasigla sa kanyang determinasyon, nagbigay si Joel Embiid ng isang klasikong performance. Agresibo siya sa paint sa simula ng laro. Pagkatapos ay ipinakita ang kanyang husay sa pangalawang kalahati gamit ang malalambot na jumpers mula sa mid-range. Kahit nagkaroon ng konting takot nang mabangga ang kanyang tuhod kay Jaren Jackson Jr., nanatili siya sa laro at nagtala ng 35 points, 11 rebounds at 2 assists for 10 of 21 shooting. Ang performance na ito ay nagpapaalala kung gaano kadominante si Embiid kapag ganap na nakatutok kahit hindi ito sapat upang makuha ang panalo. Nahihirapan si Paul George sa buong laro, parehong sa opensa at sa pisikal na aspeto. Matapos ang mabagal na simula kung saan nagatubili siyang gumawa ng agresibong galaw, muling bumaba ang kanyang shooting performance. Lumala ang kanyang gabi nang matwist niya ang kanyang bukong-bukong sa pagsubok makuha ang isang rebound sa simula ng ikalawang kalahati. Ang injury ay na-diagnose bilang left knee hyperextension, ang parehong isyong kanyang dinanas noong preseason. Malamang na magresulta ito sa isa pang multi-game absence para kay George na lalong magpapabagal sa pagbuo ng chemistry ng trio. Tahimik at hindi rin maganda ang naging laro ni Tyrese Maxey. Nalimitahan sa mas mababa sa 6 na minuto sa unang kalahati, bumalik siya sa pangalawang kalahati upang muling subukan ang 2-man game nila ni Embiid. Isang kombinasyong napaka-epektibo noong nakaraang season. Gayunpaman ang kanyang 3 of 13 shooting performance. At kawalan ng ritmo ay naging dahilan upang magtapos siya sa 8 puntos lamang sa loob ng 20 minuto. Hindi nakakagulat na hindi agad nag-click ang Big 3, lalo na't limitado ang oras nilang maglaro ng sabay at may mga injury na pumipigil. Subalit, ang tila paparating na pagkawala ni George ay malaking sagabal sa kanilang pag-usad na magpapaliban muli sa inaasahang pag-usbong ng trio. Ang stellar performance ni Embiid ang nagsilbing pag-asa na nagpapakita na sa mas maayos na kondisyon at tamang adjustments, posibleng maabot ng trio ang kanilang potensyal. Sa ngayon, kailangang harapin ng Sixers ang kawalang katiyakan habang umaasa sa mas magandang kalusugan ng team sa hinaharap. Daan-daang dalangin dahil mukhang maghihintay na naman ng matagal ang Sixers. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa trio na ito? Sa ibang balita naman, muling pinahirapan ni Jalen Brunson ng Phoenix Suns sa kanyang 36 na puntos, 10 assists at 7 3-pointers upang pangunahan ang New York Knicks sa 138-122. Napanalo sa kanilang road game nitong Huwebes ng araw. Sa tagumpay na ito, nakamit ng Knicks ang kanilang ika-4 na sunod na panalo sa NBA. Kasama ni Brunson sa pagpapakitang gilas si Karl Anthony Towns na nag-ambag ng 34 points for 12 of 19 shooting and 10 rebounds. Si Josh Hart naman ay nagtala ng 19 na puntos, 11 rebound at 6 na assists habang tinulungan ng Knicks na makapagtala ng season high sa puntos. Ito na ang pangalawang sunod na malaki ang naging laro ni Brunson laban sa Suns. Sa huling pagbisita niya sa Phoenix noong nakaraang season, naitala niya ang career best na 9 3-pointers and 50 points for the Knicks with 139-122 win. Sa kabila, patuloy ang paglubog ng Suns. Sa panig ng Suns, nagtala si Devin Booker ng 33 puntos ngunit hindi ito sapat upang mapigilan ang kanilang panglimang sunod na pagkatalo. Ang team ay bumagsak sa 1-6 record simula nang ma-injure si Kevin Durant. Si Bradley Beal ay hindi rin nakapaglaro sa ikalimang sunod na laro dahil sa parehong injury.
Si Royce O'Neal ay nag-ambag ng 17 puntos habang si Tyus Jones ay may 15 puntos at 10 assists. Si Jusuf Nurkic naman ay nagtala ng 14 na puntos, 12 rebounds, 3 steals at 2 block shots. Ang panalong ito ay nagpapakita ng mahusay na ritmo ng Knicks sa kasalukuyang season habang patuloy namang naghahanap ng sagot ang Suns sa gitna ng kanilang injury-riddled roster. Anong masasabi nyo mga kaibigan sa inilakas ngayon ng Knicks? Sa sumunod na balita naman, anong masasabi nyo mga kaibigan sa inilakas ngayon ng Knicks? Sa sumunod na balita naman, sa mahigit 15 season sa NBA, patuloy pa rin ang hangarin ni Stephen Curry para sa ikalimang singsing. Si Stephen Curry ay nakapag-ipon na ng sapat na tropeyo, plaka, medalya, alahas at mga alaala upang punuin ang isang warehouse. Ang kanyang karera sa Golden State Warriors ay puno na ng tagumpay ngunit may isa pa siyang nais maabot. At ito ay isang bagay na nagawa na niya, hindi lang isang beses kundi 4 na beses. Sa kabila ng 4 na NBA championships, na tiyak na kasiya siya, hinahangad pa rin ni Curry ang ikalimang singsing. Sa totoo lang, ito lang talaga ang dahilan kung bakit ako naglalaro sa puntong ito. Sinabi ni Curry sa Dubs Talk ng NBC Sports Bay Area na ipinalabas nitong Huwebes. Ito lang ang mahalaga pagdating sa tagumpay. Mayroon pa siyang iba pang layunin, personal at pangkarera upang lalo pang patibayin ang kanyang Hall of Fame bio. Kaya't hindi naman ito ganap na championship o kabiguan. Sa edad na 36, nananatiling kasiya siya ang basketball para kay Curry bukod sa kanyang asawa at 4 na anak. Mahal ko pa rin ang paglalaro ng basketball, sabi ni Curry. Gustong-gusto ko pa rin ang pumasok sa trabaho araw-araw. Masaya pa rin para sa akin ang basketball. Ang hamon na malaman kung paano manalo bawat laro, iyon ang nagbibigay sigla sa akin. Makikita ang determinasyon ni Curry sa kanyang mga numero sa unang 11 laro ng season. Nag-a-average siya ng 23 points per game, shooting 47.9% from the field and 42.7% from the 3-point range. Sa kabila ng pagiging kulelat ng Warriors sa free throw percentage, si Curry ay namumukod tangi sa 94.3% from the free throw line. Bilang reigning NBA Clutch Player of the Year, patuloy siyang nagpapakita ng kahanga-hangang laro sa mga kritikal na yugto. Ang ganitong mga tagumpay ay nagpapakita ng kanyang matinding hangaring makuha ang ikalimang championship ring, dagdag sa kanyang mga singsing noong 2015, 2017, 2018 at 2022. Isa pang singsing at marahil isang Finals MVP trophy ang magpapaalala sa lahat na kaya pa rin niyang pangunahan ang Warriors sa kampyonato. Sa kanilang panalo ngayon kontra Atlanta Hawks, nakapagtapos siya ng 23 puntos. At speaking of Warriors, sinabi ni Steve Kerr na si Lindy Waters III ay isang mahusay na akma sa opensa ng Warriors at plano niyang panatilihin ang undrafted veteran guard bilang bahagi ng starting unit kahit pansamantala. Gayunpaman, may ibang pananaw si Waters. Ayon kay Waters, maaaring ipasok ni Kerr ang halos sinuman sa starting 2-guard spot na nabakante dahil sa season-ending knee injury ni DeAnthony Melton. Marami kaming mga player na pwedeng punan ng role na iyon, sinabi ni Waters sa NBC Sports Bay Area pagkatapos ng panalo ng Warriors kontra Atlanta Hawks. Kung kasama mo sina Steph the Curry, Draymond Green, Trace, Jackson Davis, at Andrew Wiggins, kahit sino pang panglimang player ang ilagay mo dyan, magiging maganda ang resulta. Sa ngayon, hindi interesado si Kerr na gumamit ng iba. Ang posisyon ay para kay Waters at ayon kay Kerr, hindi ito magbabago sa malapit na hinaharap. Committed ako sa desisyon na iyon ngayon, sabi ni Kerr. Bagay siya sa grupong iyon. Gusto kong si Buddy Hield ang galing sa bench. Ang pagsisimula kay Lindy ay nagbibigay daan para mapanatili ang balanseng bench at nagdadagdag sa atin ng isa pang shooter at defender sa starting lineup. Si Waters na nagsimula sa huling 2 laro ng Warriors habang hinihintay ang balita tungkol sa kondisyon ni Melton ay hindi nagpakitang gilas sa kanyang opisyal na debut bilang bahagi ng starting group ng Golden State. Gayunpaman, sapat ang kanyang ipinakita upang manatili sa role na iyon. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa panglimang singsing ni Curry at posisyon na binigay ni Kerr kay Lindy Waters? Deserved nga ba? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.